Meron po akong bato dito. Ito pong batong ito, sa tingin niyo po ba, malaki o maliit? Maliit lang po, no? Pero kung ilalapit ko po sa camera, kung itututok niyo po sa inyong mata, ano na po yung bato? Malaki o maliit? Malaki na. Kung yung maliit na bato, habang nakatutok sa iyo, lagay mo pa sa ibabaw ng ulo mo. Ano nang itsura? Parang napakalaking bato at parang dinadaganan ka na. Hindi po ba? Pero sa totoo lang, kung ilalayo mo lang yung bato sa iyo, makikita mo, maliit lang pala. Magaan lang pala. Hindi ba madalas ito yung problema natin? Pinapalaki natin ang ating mga problema. Bakit nagiging mabigat ang iyong buhay? Kasalanan ba ng iba? Madalas kasalanan natin. Kasi masyado nating pinapansin. Kasi masyado nating nilalagay sa ibabaw ng ulo natin, sa isip natin. Kaya nga nabibigatan ka, kaya nga nadadaganan ka, kaya nga nahihirapan ka. Mga kapatid, matuto po tayong umiwas, matuto tayong lumayo, matuto tayong bigyan ng espasyo o distansya ang ating sarili sa ating mga iba-ibang inaalala, pinoproblema, at iniiyakan sa buhay. Because what you focus magnifies. What you focus multiplies. What you focus, you attract. Kung negatibo yung palagi mong nakikita, negatibo, lalaki, darami, at lalapit sa iyo. Amen? Pero, kung positibo at mabuti, ang iyong pinapansin, tinitignan, binabantayan, ano po sa tingin niyong mangyayari? Yan din ang darami, yan din ang lalaki, yan din ang lalapit sa inyo. Nakakapagtaka sa ating ebanghelyo, sobrang lungkot na mga alagad, na mga disipulo ng ating Panginoon. Bakit? Kasi tinuturuan sila ng ating Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanila kung anong kanyang magiging kinabukasan. Na siya ay dadakpin, siya ay huhulihin, at siya ay papahirapan at papatayin ng ibang tao. Sabi po, they were overwhelmed with grief. Pero, ito yung nakalimutan nila. Hindi naman ang paghihirap niyang katapusan ng buhay niya. Paano tinapos ni Jesus yung kanyang turo sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disipulo? Sabi niya, but after the third day, He will rise again. May happy ending naman pala. Meron naman palang mabuting bunga yung kanyang paghihirap. Bakit nabalot sila? Bakit napuno sila sa kalungkutan? Kasi masyado nilang tinitignan, pinansin yung paghihirap, yung negatibong karanasan ng ating Panginoon. Baka naman, ganyan din ang iyong nararanasan.
Baka naman, kaya bigat na bigat ka sa iyong buhay. Hindi mo nakikita ang ibang grasya, ibang pagpapala at bendisyon na binibigay ng Diyos sa iyo kasi hanggang dyan lang ang iyong nakikita. Mga kapatid, change your perspective. Learn to take a step back from your problems. And see, there is something more than your problems, than your hurts, than your pains, than your challenges in life. Hindi lang puro bato, pasakit, hirap ang buhay na ito. Marami din naman na mabuti na nangyayari sa buhay mo. Kung puro utang na lang ang iyong tinitignan na tiniisip, ano pong darami? E di utang? Ano matatanggap mo? E di puro kulang na pera? Amen? Pero kahit na marami kang utang, ibaling mo muna yung tingin mo. Lawakan mo ang iyong pag-iisip, ang iyong pag-uunawa. Sana makita mo, buhay ka pa rin, wala kang sakit. Sana makita mo, nagsisipag yung mga anak mo, nag-aaral sila ng mabuti. Hindi ba? Mas malaking pagpapala yun kaysa doon sa utang mo. Oo, nagkamali yung asawa mo. Pero, take a step back, lumayo ka ng konti. Nakaraan na yun. Pero dahil paulit-ulit, pabalik-balik, nabubuhay ka sa nakalipas. Hanggang ngayon, sariwang-sariwa pa rin sa iyo. Anong nararanasan mo? Do you feel good? Are you happy? No, you're irritated, you're angry, nanggigigil ka. Nagpe-Facebook lang yung tao. Gusto mo siyang sampalin. Pinagmamaneho ka na nga. Ayaw mong kibuan. Inuuwian ka naman, gabi-gabi. Nagpasuri na ang tao. Ayaw pa rin tanggapin. Nabibilib nga ako, mayroong mga ibang lalaki, inamin na nila ang kanilang pagkakamali. Nag-confess na sila pa nga ang nagyayaya para mag-counseling. Pero mayroong mga ibang misis dyan, nananatiling matigas ang puso. Bakit naging pusong bato? Kasi walang tigil sa pagtingin, pag-focus to sa pagkakamali ng kanilang asawa. Tandaan nyo, ano yung nangyari sa asawa ni Lot? Sinabi ng Panginoon, huwag kang lilingon, titingin. Pag pinaparusahan na ang Sodom at Gomorrah, tumingin. Yung pagtingin niya, pagbabalik doon sa kasalanan. Anong nangyari doon sa asawa ni Lot? Nanigas. Naging asin. Ganyan na nangyayari sa atin, sa ating damdamin. Pag hindi tayo makapag-move on, pagpabalik-balik tayo sa kasalanan na nakalipas. Meron pang ibang mas mabuti na nangyayari kesa doon sa pagkakasala ng iyong asawa. Oo, meron po mga ibang anak nakakalungkot, lumalaban sila doon sa kanilang mga magulang, hindi na marespeto. Pero natanong nyo na po ba, bakit kaya? Baka yung bata, meron hindi rin makalimutan sa nakalipas. Baka pinarusahan nyo, nasaktan nyo, baka napahiya habang nandyan yung ibang tao. Hindi mo masisisi ang bata. But the question is, have we consoled them? Mga kapatid,
mahirap maging masaya pag palagi kang nakatingin sa iyong mga problema. Amen? Oo, ang buhay ay may problema. Pero hindi lang naman puro problema ang buhay. Marami pa ring pagpapala. Tayo ay inaanyayahan ng Diyos na tingnan at pansinin ano ba ang kanyang ginagawa. Tayo ay inaanyayahan ng Diyos. Huwag nating kalimutan na pagkatapos lahat ng paghihirap, meron pa rin siyang hinanda na napakagandang ending, katapusan para sa ating lahat. Alam niyo po ba ang pagkakaiba ng winner sa loser? Bakit nagwagi? Bakit merong nagwagi? Bakit merong natalo? Kasi yung pong mga nagwagi, nakatingin po sila sa finish line. Habang yung mga natalo, yung mga nabigo, saan sila nakatingin? Doon sa mga hadlang, doon sa kanilang mga kakompetisyon o kalaban. The choice is always with us. The choice is always with you. You can be a winner, you can be a loser. How can you win in this life? Happily, joyfully, peacefully. Look at the ending. And then look at your blessings. Amen? May kasabihan nga, mas masaya pa daw po yung mga nanalo ng third place kaysa sa second place. Bakit? Nanalo na second place. Isang baitang na lang, first place, hindi pa siya masaya. Ano pong pagkakaiba? Bakit mas masaya yung third place sa second place? Kasi, yung third place, nagpapasalamat na kahit na meron siyang kabiguan, nanalo pa rin siya. Habang yung second place, ang palagi niyang tinitignan, yung pagkakamali niya, kaya hindi siya nag-champion, hindi siya nag-first place. See the difference? The difference is with the attitude. The difference is with the perspective. Kung gusto niyong magbago ang buhay niyo, baguhin niyong pananaw niyo, baguhin niyo ang pag-uugali niyo. And what is the best attitude? It is always gratitude. Amen? Always be thankful every day. And I tell you, you will be a winner in this life. The happiest people do not have everything. But the happiest people are, even if they do not have everything, they are thankful for what they have. Ano yung mga napakaraming bato na kinolekta nyo at nilagay nyo dyan sa inyong ulo? Dala-dala nyo. Yakala nyo, pasan nyo ang mundo. Please, learn to step back. Umiwas ka. Lumayo ka. At pinakamaganda, bitawan mo ang mga yan. Nung pinanganak ka dito sa mundo, wala ka namang dalang mga bato. Amen? Wala ka din naman dalang pera. Bakit nalulungkot ka na wala kang pera? Amen? The most precious thing that you have received is already with you. Your life, your soul, your health, your mind,
your dream. So my dear friends, we pray, we ask God that we may learn to let go of these rocks of our negativities. We ask the Lord to help us to remove our focus on our problems. We ask the Lord to help us to practice gratitude every day so that we can become a lot more happier and more peaceful as we continue with our journey in this life. Amen.